So dito lalagay tayo ng battery dyan, kung anong mga battery ika-capacity test natin. Papasok dito yung power nya, then babasahin siya nito. At this end lalagay tayo dito ng breaker dyan, para dito natin ikakabit yung ating inverter. So dun sa inverter, dun tayo magsasaksak ng mga load pang discharge para makapacity test natin yung anumang battery yung gagawin natin. So itong ginawa ko, DIY ko lang, na ito ay yung DI box ng gitara or bass guitar. Nasira na yon, ito na siya. So napakinabangan pa natin yung box nya. At ganda tong box dahil makapal yung bakal nya. So kung paano ko to ginawa ay panoorin natin. Okay, good morning at welcome back to our channel. And dito na naman tayo nagbabalik. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay itong ating PCEM 015. Yan. Lalagay natin dyan kasi nahihirapan tayong mag-capacity test ng mga batteries. Dahil yung mga PCEM natin dito ay nakakabit na sa mga sa mga batteries nila. Then sabi ko, kailangan dapat meron tayong yung portable na capacity tester, para if ever may mga batteries tayong dumating, mga 12 volts or any batteries, ay pwede natin siyang i-capacity test na hindi na natin tatanggalin yung mga ibang capacity testers such as itong ating PCEM na nakakabit na dun sa mga batteries niya. So itong PCEM dito ay spare ko ito at para magamit na rin, kaya naisipan kong gumawa ng portable na capacity tester. And itong ating box na gagamitin ay yung DI box ng gitara ng bass guitar ko. Nasira na siya, kaya sabi ko sayang kung itatapon, dahil yung casing niya ay maganda. Yan, medyo madumi lang pero maganda kasi makapal yung bakal niya, at parang tamang-tama siya dito sa capacity tester natin or itong ating module na PCEM 015. So tatanggalin ko lang to, iyan. Then ang ipapalit natin yung loob ay ang ating multifunctional battery meter natin. So para hindi masayang itong casing na to, ay magamit pa rin. So tanggalin natin yan. Yan, tanggal na. Mahirap din siyang tanggalin. Linisan lang natin para malinis. So ito, dahil sira naman na to, ay siguro itabi na muna natin to. At pakinabangan muna natin yung casing niya. Okay. So paano ba? Anong magandang orientation ito? Yan. Parang mas maganda kung ganyan. Okay, medyo makapal yung bakal nito. Ang problema nito ang pag-cutting. At ano muna natin, i-mark natin yung saan natin siya kakatingin. Siguro i-grinder ko na lang to kasi makapal ang bakal. Then ilalagay natin tong natin. Dapat magkasya kasi meron pa tong shunt na 100 amps na shunt, para medyo compact lang siya sa isang box. Okay, na marking na. At kakating muna natin to ng grinder. Okay, nakating ko na. Ayos, sakto lang siya. At may space pa siya dito. Pwede pang ilagay yung shunt natin. Yan yung bakal niya, kapal. At tamang-tama, may butas para makapasok yung mga wires natin dyan. Yan, tamang-tama lang. Compact yung dating niya. Okay. At sunod dito ay iwa-wiring natin to. By the way, kayang-kaya nyo itong gawin. Sundan nyo lang yung mga ginagawa ko para kahit kayo ay pwede na rin kayo mag-capacity test sa mga battery ninyo. Sa pag-wiring naman ay madali lang naman to. Sundan nyo lang po. Okay, so ito yung niya. Ito yung shunt niya na FL 100 amps. Yan. Diyan natin to ilalagay para parang tamang-tama lang talaga siya. Parang sinukat Then itong shunt na to ay siya yung magko-connect sa negative side ng ating inverter. At diyan na din natin itatap yung sa negative side ng battery natin. So okay.
Tamang-tama lang talaga. Napakaganda ng fit niya. Parang sinukat nga eh. So, yan, i-fix natin to dyan. Baka iyan na lang natin. Paano kaya ito ididikit dito para hindi masyadong galaw ng galaw. I-ano na lang natin siya. I-mighty band siguro. Okay. At yung nito, diagram nito para mas lalong masabayan nyo. Ay ilalagay ko dyan sa screen para mas lalong maintindihan nyo kung paano yung pag-wiring nito. Para hindi magkabalabaliktad yung mga wiring natin. Okay? So, mahaba nga. Anyway, mapuputol naman yan. Kaya naman putulin yan ng grinder. Para saktuhan lang sila sa loob. Diyan natin ikakabit yung negative side ng inverter natin. Para naman portable, kahit saan pwede nating dalhin to. Para mag-capacity test. Then itong natin later, itong ating Anderson style plug connectors na DC, yan 50 amps ito, ay dyan natin siya ilalagay para dyan tayo magko-connect ng mga battery natin. However, na muna natin to at galaw ng galaw. May tiband muna natin para ma-fix na siya at matuyo na. Okay? So dyan sa diagram sa taas, kung makikita nyo ay yung shunt ay ipag-combine natin yung negative ng negative pole ng battery at negative side ng ating multimeter na ginagamit. Sasabay natin siya dyan sa shunt. Pati na yung kulay blue. Kulay blue yan pero dyan sa sa screen ay black. Anyway, blue yan at dyan din natin yan ilalagay. Then yung kulay yellow ay dun sa kabila din. And yung pinakadulo ay yan na yung negative ng ating load or inverter. Okay? Ayos na. Patuyuin muna natin to ng ilang minuto. Kailangan din natin dito ng mga yung copper ring or terminals na connector sa mga end ng ating DC cable or wire para mas makapit siya. Yun. Any kind of mga terminals nyo na naitago. Basta pasok yung butas sa tornilyo natin ay pwede na yan. Okay, i-wiring muna natin tong ating shunt at para may lapat na natin. So yan yung kulay blue. Ang kagandahan nito dahil hindi na to tinotornilyo. Isusuksok mo lang siya sa butas. Ipipress mo lang yung pin niya para maipasok. At cutting natin tong mga wire para may pasok natin dyan. Then may color coding yan pero dito sa atin hindi na ako naglagay kasi kulang yung mga wires natin na may kulay. Anyway, makikita nyo naman dyan sa diagram yung pasunod-sunod nito. Anyway, kahit anong kulay naman ay pwede. Basta tama lang yung pagkakakonect nyo. Sige, yan, pasok na natin to dyan para mailapat na natin. Meron itong 4 na wires na kailangan yung maikabit dyan sa diagram. Susundan nyo lang yung pasunod-sunod niya para tama. Okay? So, tama-tama lang siya. At dapat maigpit yung pakapasok nyo ng wire niya sa slot para hindi siya hindi matanggal. Yung kulay blue, yan, ay ilalagay natin, i-connect natin to dito sa shunt. Putulin lang natin at masyadong mahaba. Kalkulayin nyo lang na hindi magkulang yung yung length ng wire para sakto lang siya. Kasi medyo maliit yung natin, box, kaya dapat tamang-tama lang yung mga pakalagay. Okay? Naglagay din tayo ng mga crimping terminals dito para mas maganda yung kapit niya sa wire at mas maigi yung pakaka-connect natin sa shunt niya. Yan, i-crimp lang natin to. Then i-connect natin yan dun sa ating shunt. Ganon din yung kulay yellow niya ay doon din sa kabila, doon sa end ng kakonektahan natin ng para sa load or inverter. Okay, i-connect na natin yung terminal. Ngayon, dito natin to ilalagay sa first end ng shunt niya. Dyan, kukonect natin to dyan. Ito yung yung kulay blue dito sa ating diagram. Okay, ayos na. I-connect na natin. Okay, make sure na maigpit. Then ngayon,
ang isusunod natin ay yung kulay yellow naman dito sa other side niya. Yan. At refer lang kayo dyan sa diagram para hindi kayo mawala. Then i-calculate lang natin yung wire na tama lang siya para sakto-sakto lang dahil medyo maiksi yung box natin. Sayang nga nung mga wire natin na kinating, pero okay lang. For the sake of this capacity tester natin ay okay lang yan. Ganun talaga. Anyway, ito naman yung mga tira-tira lang natin na wire dito sa tool shed. So, okay lang yan. Okay, so lalagyan natin to ng another crimping terminals. Then, ipapasok natin to dyan sa other side, other end ng shunt. Ito yung kulay yellow. Okay, tapos na. Ikabit na natin dito sa kabila. Yan. Higpitan lang maigi para maganda ang kapit. At after this, ay isusunod natin dito yung negative and positive ng ating capacity tester na to na PCE M015. Okay, so tama lang yung wires, sakto-sakto lang. Then yung dalawang natira, ito yung positive natin at i-connect natin to sa positive side ng ating battery. And dito namang negative ay isasabay na natin to dito sa negative ng shunt. Okay, na-connect na natin yung dalawang terminals niya dito sa negative side. Yung negative at yung kulay blue, and yung isa naman ay yan dyan sa kabila, yung kulay yellow. Ilagyan ulit natin ng mighty band at hindi masyadong nakadikit kanina, natanggal. So dapat nito mahigpit para hindi siya mahulog kapag nasa loob na. Maganda yung hindi siya kumakalog sa loob. Okay, so kung makikita natin yung dalawang wire, yung yellow at yung yung black at yung blue ay nakalagay dito dyan, and yung yellow naman ay dito sa kabila. Okay, siguro mas maganda kung lagyan natin to ng iyan muna natin para ma-hold siya masyado para tumigas. Ayusin lang natin, then lagyan natin ng clamp siguro para maipit siya ng ganyan para mas lalo siyang ma-fix. Okay, hanap tayo ng clamp, F clamp or C clamp. Yan, ito pwede to. Then i-hold natin siya for a while para kumapit ng masyado. Oops. Okay, ipitan lang natin, siguruhan ulit natin para hindi na siya gumagalaw-galaw. Yan, malapit na tayo. Susunod natin dito ay yung dito sa terminal end ng negative, at yung Anderson na plug natin ay ilalagay na natin both sides para meron tayong kukonektahan ng negative at positive. Okay, nakating na natin yung tornilyo niya. Finish lang natin para masara natin yung pumasok yung nut niya. Yan, para sakto lang yung para hindi tumama sa box. Yun. So, dyan natin lalagay yung negative side ng natin, ng battery. At dun sa kabila, yung yellow ay sa negative side ng ating mga inverters or load na gagamitin para sa pang discharge para makapag-capacity test tayo. Okay, so then after this, doon naman tayo sa kabilang side. Okay, na-connect na natin both sides. Well done. Cool, ayos. So, what's next? Yan, ito na ang sunod, yung positive naman. Okay, tanggalin na muna natin to at nakakasagabal. At okay naman na siya. Na siya, matigas na. Na-damage yung natin, table ng mighty band. Anyways, yan, iniisa natin at marami ng stain. Okay, alam nyo, napaka-importante nitong ginagawa natin. Kung nag-DIY ka ay this is a must-have na gadget, yung capacity tester. Dahil malimit mo itong magagamit sa mga future projects mo. Okay. Nice. Na-connect na natin yung positive side sa kabila.
At we're almost done. So yan, tinornilyo ko na lang yung both ends, and okay naman siya, basta importante may makapit siya. So yan, malapit na tayong matapos para matesting na natin to. So yan, dito sa right side yung ating inverter, at dito naman sa left side ay yung ating mga batteries na i-capacity test. Balik na natin yung mga ano niya, tornilyo niya, para mas lalo pa siyang ma-fix sa loob. Okay, testing. Siyempre yung positive muna dito sa positive side, then yung negative naman dito sa kabila. Dapat ay gumana na yan. Yung nice. So yan, kitang-kita natin yung details ng ano natin, power supply. Yan, na off. On natin ulit. Okay, 14.7 siya. At yung mga details dyan ay yung mga dati nang nakarecord niya. At pwede naman nating i-reset yan. Dito lang tayo. Pagdating dyan sa running time ay long press. Then long press ulit. Then go to the ampere hour and long press ulit. Next is the kilowatt hour. Pagdating dyan ay long press. So yun, calibrated na siya. Pwede na natin itong gamitin. Kulang na lang ay inverter. Dito sa natin, left side ay yung natin, power supply. Let's imagine na battery yan. At for example ay nalolobat siya. Yan. Bumababa din yung voltage dito sa ating tester. At pag inakyat natin ay umaakyat din siya. So okay. Working good siya. Yan. So battery na lang ang kulang nito para matesting na talaga siya sa capacity testing. Okay, susunod natin dito yung sa kabila ay maglalagay tayo dyan ng breaker para sa inverter natin. But before that, testing muna natin kung tama nga yung lumalabas. Dapat yung reading dito ay parehas ng pumapasok dyan. So that's nice, 14.3, tama lang, goods yan. Kung ano yung pumapasok ay siya rin yung nilalabas dito sa right side. So well done. At i-finish na natin to. Lagyan na natin ng breaker para may connect natin ang ating inverters dyan. Off muna natin para sigurado. At syempre, clear muna natin yung table para malinis. Yan. Dapat maigpit. Yeah. Ito hindi na natin putulin. Ganda sana kung parehas dyan, pero nangihinayang ako at meron na rin itong sa dulo. Siguro ganyan na lang. Sayang naman ang length, baka kailanganin pa natin sa mga susunod. So huwag na natin putulin. I-zip tie na lang natin yan para maayos tingnan. Yan. Okay. At dito pwede naman ganyan na lang. Yan. So palagi tayo dito may may zip tie dahil kailangan sa mga ganitong trabaho.
Okay. Ayan. Okay na. Meron na tayong pagkakabitan ng inverter. So dito, positive ng battery at negative ng battery. Yan. Okay. Meron tayong 14.3. At yung ano natin, output dito sa kabila ay dapat 14.3 din ito. Dito. Positive, negative. Okay, parehas. So, ayos. Yan. Dito. Sa baba. So, yan. 14.38 or 14.3 at 14.38 doon sa ano natin. 14.3 din sa power supply and 14.3 din dito. So, maganda yung ano, accurate. Okay. So, in the future, kung meron tayong mga capacity test na mga battery, ay meron tayong magagamit na pambasa. Dito pag nag-capacity test ka, kikita natin yung voltage ng battery, yung ampere yung amps ng hinuhugot na power at yung power na represented by wattage, yung kilowatt hour, yung ampere hour, yung external and internal resistance, yung state of charge, and yung running time. So yan. Okay, before we end this video, i-recap lang natin tong ginawa natin na project. Yung capacity tester natin na gamit ang PCEM 015. Ilagay natin sa box na DIY box lang, DI box ng gitara. At dito, ang lalagay natin dyan ay yung mga batteries na ika-capacity test natin in the future. But for now, ang nakalagay yung ano natin na power supply. So pagpasok dito ng power niya ay babasahin itong ating multi-functional battery meter na PCEM 015. Babasahin niya yung voltage, yung mga details ng batteries, yung papasok at yung palabas niya. Then dito, gumawa tayo ng breaker para safe tayo palagi. Then paglabas dyan ay pumasok dito sa ating inverter. So ito yung inverter natin na gagamitin. So testingin natin to. I-on natin. Yan. So dito 0 yan lahat. At i-on natin to. Okay. Lago na yung inverter. Ang lalabas dito ay 220 volts na power. Kung makikita natin dito, nag-reflect na yung niya, milliamps niya, yung wattage, watt hour, ampere hour, and the resistance, the state of charge, and the running time ay na din, nagka-count na din siya. So lagyan natin ng load. For example, wala akong ibang load na pwedeng ilagay kasi ito lang ulit na electric fan. Okay, yan. Start na siya mag-on. Meron siyang consumption na 11 watts. So yan. Yan yung inuhugot ng inverter. So nakuha natin yung objective natin na makapaggawa ng portable capacity tester. So ito portable to, pwede lang nating bitbitin. Naka Anderson plug lang siya at pwedeng i-disconnect. At dito naman yung battery natin. Sana ay makatulong ito sa inyong video na to at magkaroon kayo ng idea kung gaano ka-importante at kahalaga itong ating PCEM 015 para sa pag-capacity test natin, para makuha natin yung mga remaining ampere hour or AH ng anumang battery na gusto nating i-test. At meron tayong i-test pala, naisip ko. Meron ako kasing battery sa sasakyan, yung sa sedan natin. Lithium battery yung gamit ko doon.
At 3 years na yon, almost, maybe. So i-check natin yon para i-capacity test natin siya for almost 3 years ng gamit. Tingnan natin kung okay pa naman siya at kung ilang EH yung makukuha natin para naman matesting natin tong ating portable capacity tester. So sa next video, abangan nyo at iti-test natin yon. At subscribe na lang po kayo dyan para ma-notify kayo sa mga future videos nating darating. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Keep safe. Bye.